Magandang umaga po sa lahat na minamahal kong kapatid kay Kristo. Narito tayong muli sa mga oras na ito upang saliksikin, pag-aralan ang salita ng ating Panginoon. Sapagkat napakalaga po mga kapatid ko sa Panginoon na malaman po natin kung ano talaga ang kalooban ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. Pero bago po dyan, ating pong muling kumustahin ang lahat ng kapatid sa Jerusalem Church of God, sa mga Kabisayan, Mindanao, at maging sa mga Luzon, no? Kaya nga Luzon, Visayas, Mindanao. At hindi lang po dyan, no? Kasi may mga kapatiran din po tayo na nasa ibang bansa na kung saan ay nakakapanood din po sa ating mga paglalay. So, kumusta po ang lahat? At umaasa po ang inyong lingkod sa mga oras na ito na kayong lahat ay nasa mabuting pangangatawan at ligtas sa pamagat. At narito naman po tayo na kung saan muli ay nagkatipon sa pangalan ng ating Panginoon upang mapag-aralan muli ang salita ng ating Panginoon sapagkat yan po ang ating layunin na kung saan ay narito po tayo na nagkatipon para makapag-aralan sa isa't isa dahil po ang panahon ay nalalapit na. No? Kailangan po matupad po sa atin yung sinasabi na samantalahin po ang panahon. Kaya ganun po. Kung maaari, huwag natin sayangin po ang mga ganitong pagkakatipon sapagkat ito lang po yung araw na kung saan tayo po ay makakarinig po ng mga salita ng ating pong Panginoon. No? Alalahanin po natin, isang araw lang po hiningi ng Panginoon sa bawat sa atin para kung saan ay makapag-tipon-tipon tayo para magkaroon po tayo ng pag-aaralan sa isa't isa na sa mga araw na ito. At kung saan, yung ating pong mga namumuno po, no? Andyan pa rin po yung amin pong tao dito, andyan pa rin yung mga pagmamahal po namin sa inyo, kaya hindi po namin malis sa amin isipan na hindi kayo kung saan kumustahin at hindi aalalahanin. Nag-aalala po kami sa inyo lahat sa pangalan ng Panginoon na sana po, no? Yung kahilingan po namin na kagustuhan din ng Panginoon na magkaroon po ng katuparan na tayong lahat ay magkakaisa sa pamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Sapagkat yan din po ang layunin ng ating Panginoon na kung saan kanyang sinugo, kanyang anak. Upang sana tayo makikinig. Na sa Roma po yan, Kapitulo 10, kung di ako nagkakamali, 17. No? Kaya napakalaga po yung pakikinig. Yung pakikinig sa salita ng Panginoon. Ayon sa Roma, Kapitulo 10, 17 na ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig at sa pakikinig ay sa pamagitan ng salita ni Kristo. Kaya kinakailangan yung kanyang mga lingkod, pag mangaral, ay natural, yung salita ni Kristo papangaral. Para magkaroon ng katuparan na yung isang nangangaral, ipakikinggan kasi yung ipinapangaral, salita ni Kristo. Wala po kaming ipinapangaral dito na yung sinasabi na kuro-kuro, walang basihan. Lahat ay pinapangaral po namin, mayroong basihan. At ang nagtuturo nito, si Kristo. Si Kristo po ang nagsasalita po. No? Yung mga sinasalita po namin sa lahat. Kaya nga po, napakalaga po na kung saan ay bigyan natin halaga ang isang mangangaral na ang itinuturo o ipinapangaral ay natural yung sinabi ng Ama kung saan tayo makikinig.
Pero kung iba po yung ipinapangaral ng ibang mga ngaran at hindi kung saan si Kristo ang ipinapangaral, at kung iba yung kanilang ipinapangaral patungkol kay Kristo na hindi itinuro ng mga apostol gaya na Apostol Pablo, ang sabi matatwil. Ha? Napakahalaga po mga kapatid ko sa Panginoon na malaman po natin yung mga sulat na Apostol Pablo kung saan sinasabi, kung may mangaral sa inyo na iba na hindi ayon sa ipinangaral sa inyo, ay matakwil. Ano ba yung pinapangaral ng mga apostol? Yung ipinapangaral kasi ng mga apostol, no? Natural si Kristo. Bakit si Kristo? Mga propeta, yung mga nangauna nga sa kanila, no? Nagsipangaral yan tungkol kay Kristo eh. So yan po, na kung saan ang mga apostol ay nagbibigay ng diin na ang ipinapangaral ngayon, si Kristo. Kaya nga, mga apostol ni Kristo eh. Ha? Kaya kung saan sila nagsipagsalita, itong mga nangauna sa kanila tungkol kay Kristo, at ito rin po, yung mga apostol na kanya pong hinirang, higit sa lahat, si Apostol Pablo, kasi bakit higit sa lahat? Paano hinirang si Apostol Pablo? Apostol ba ng lahat? O apostol ng mga hintil? Yan, apostol ng mga hintil. Pero hindi ibig sabihin, apostol ng mga hintil, itong mga sasabihin natin mga Israelita, kasi Israelita din siya eh. Hindi pwedeng hindi sila maniniwala kay Pablo. Na si Pablo na nagsasalita tungkol kay Kristo, hindi rin sa mga Hudyo, kundi maging sa mga Grego. Ibig sabihin, hindi lang sa Hudyo o mga hindi. Lahat po yan, nagsasalita po sila patungkol kay Kristo. Kaya kung yung mga apostol nagsipagsalita tungkol kay Kristo, ay natural. Sino ba siya salitain natin? Yung mga salita pa ng mga propeta na kung saan tayo pinatitigil na. Na yung mga sinasalita ng mga propeta ng una ay salita ng Diyos, aral ng Diyos. Meron po tayong basihan sa Biblia na yung aral ng Diyos o aral ni Kristo, pinatitigil na tayo. At kung saan tayo ay magpatuloy doon sa may kabanalan. Mga simulaing aral po, pinapatigil na po tayo. Pag sinabing simulaing aral, lahatin mo na ng mga aral na pasimula. Hindi lang yung paghahandog. Ay yung iba kasi, tumigil na sa pasimulang aral, doon sa paghahandog lang. Dahil si Kristo na daw ang uling handog. Totoo, si Kristo na uling handog, pero hindi ibig sabihin, doon ka lang titigil. Yung iba kasi doon lang pinatitigil eh. Wala na yan, inalis na ni Kristo yan. Pero pagdating sa mga pagkain, pagdating sa Ten Commandments, yung iba, pagdating sa pista-pista, nagpapatuloy pa rin. Samantala maging si Apostol Pablo, hindi na itinuro yung tungkol sa pagpipista. Yung pagpipista na 7 araw. Hindi na itinuro yan kasi yung pagpipista ng araw, 7 araw, wala kang gagawin. Andun ka lang sa templo. Baka hindi nyo alam yun. Ngayon, kung alam ninyo, bakit hindi nyo ginagawa? 7 araw ka dyan sa Juan, wala kang gagawin. Maliban doon sa nagluluto lang po ng makakain ninyo sa loob ng 7 araw na walang libadura. Ganun lang. Hindi lang po yun, mga kapatid ko, pinatitigil. Ngayon, bakit tayo pinatitigil? Maging yung kautusan na kung saan maliwanag, inalis na ni Kristo yan. Kasi, hindi na po tayo pasasadalin pa dyan. Kahit anong gawin pa po natin sa pagsunod sa utos na yan,
na ang akala natin nasusunod natin, o sige, sang-ayunan ko na, nasusunod nyo niya na yan. Anong kabuluhan? Ha? Anong kabuluhan yan? Yung nasusunod nyo. Pagdating ni Kristo, hindi naman kayo kilala. Ha? Kasi ang kikilalanin ni Kristo dyan, yung naniniwala, yung sumasampalataya sa Kanya. Yun lang ang kikilalanin ng Panginoon. Yung naniniwala at sumasampalataya sa Kanya. Wala nang iba. Bakit mo pahaluan yung paniniwala mo? Na yung paniniwala mo na yun, hinahalo mo, akala mo, ligtas ka pag sinunod mo. Ligtas ka pag ginagawa mo. Sabi nga, wala nang aaaring ganap eh. Pag sinabing wala nang aaaring ganap, dyan sa kautosan na yan, mayroon pa ba si Carlene? Mayroon pa bang gaganapin? Mayroon pa bang aarihin kahit ganap na ganap? Wala na! Yan ang nawain natin. Hindi na tayo aariing ganap sa kautusan. Pag sinabi hindi ka na aariing ganap sa kautusan, at nagpapatuloy ka pa sa pagsunod sa kautusan na yan, anong kabuluhan para sa iyo? May kabuluhan pa ba yan? Yan po mga kapatid na kung saan hindi kami makapapayag na hindi namin may pangaral sa inyo na yung kautusan na yan, wala nang epek yan pagka nakikristo ka na. Maliban kung nakikristo ka, pero di mo ginagawa yung sinasabi sa Roma na yung pag-ibig, hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Pag hindi mo ginagawa yan, talaga, kailangan na kailangan mo yan kasi hindi ka gumagawa ng mabuti sa kapwa mo eh. Pag hindi ka gumagawa ng mabuti sa kapwa mo, anong nagagawa mo doon? Mabuti? Hindi ka gumagawa ng mabuti sa kapwa mo eh. Hindi masama. Ganun lang yan eh, mabuti at masama lang yan. Patay na gawa. Kaya nga natawag mo na bansagan na yung 10 commandments, patay na gawa kasi wala kang gagawin sa kapwa mo. Akala mo yung hindi mo pinapatay ang kapwa mo, mayroon kang ginagawa. Mag-isip-isip mo kayo mabuti. Mayroon ba kayong ginagawa sa kapwa nyo? Dahil sa kayo hindi gumagawa ng masama sa kanila. Wala kayong ginagawa. Sa sarili nyo lang yun. Pero doon sa hinahanap ng Panginoon, na kailangan mayroon tayong magawang mabuti sa kapwa. Wala. Gaya at sampul, halimbawa, ano ba yung mabuti na kailangan na gawin natin sa ating kapwa na hinahanap ng Panginoon? Marami. Gaya halimbawa, yung ibigay mo ang iyong buhay dahil sa kapatid. Paano ibibigay yung buhay mo dahil sa kapatid, Sister Lele? Pakapatay ka ba? Hindi, ganun ibig sabihin. Yung ikabubuhay mo sa paghanap buhay mo, ayun kung saan doon. Wag kang manginayang dahil lang doon sa kapatid na nangangailangan sa iyo. Malaking bagay yun. Ibinigay mo na yung kinabubuhay mo dahil yung kinabubuhay mo sa mga oras na yon, sa halip na maghanap buhay ka, dahil doon sa kapatid, kumbaga, kinabi mo na yun. Para lang yung kapatid na nangangailangan sa iyo, naibigay mo yung kanyang pangangailangan. Halimbawa kami dito, bilang kapatid, nangangailangan po kami ng pag-aruga na namumuno. Meron ba? May pag-aruga ba ng namumuno sa atin? Sa atin? Wala nga eh. Sa anong dahilan at bakit wala? Anong mga dahilan? Hanggat walang kautusan, walang dalaw. Talaga walang dalaw sa atin. Walang dadalaw sa atin. Hanggat ganon ang katuwiran ng isang namumuno. Hanggat ganon ang katwiran ng isang namumuno. Huwag na tayo umasa na mayroong pag-aruga ng mga namumuno sa isang katulad natin. Huwag na tayo umasa. Sino nga saan natin?
Malay mo, baguhin. Si Kristo. Oh, natural, si Kristo. Pag si Kristo nang kumilos sa mga yan, walang imposible. Mayroon bang imposible sa Panginoon? Ha? Walang imposible sa Panginoon. Kunin natin halimbawa si Pablo nung Saulo pa. Napakasama ni Apostol Pablo nung una, nung Saulo pa. Hindi nyo alam kung anong kasama ni Apostol Pablo. Siya pinaka-number 1 na makasalanan, inamin niya yan. Bakit? Sino bang umusik kay Kristo? Sino bang tinutukoy ni Kristo na umusik sa Kanya? Meron pa ba iba? Wala nang iba. Kaya yan yung sabi nga ni Apostol Pablo, kung sa mga kasamaan lang din, siya ang number 1. Dahil mismo, Kristo, kanyang pinag-uusig. Bakit? Ano ba yung katawan? Ha? Ano ba yung katawan ni Kristo? Sino ba yung mga inusig? Yung una ni Saulo. Ito yung iglesia. Ano ba yung iglesia kay Kristo? Katawan. Sino ang ulo? Si iglesia, si Kristo. O di, nagpakilala ngayon si Kristo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Narinig siyang tinig. Sagot ni Pablo, sagot ni Saulo, sino ka baga, Panginoon? Ako si Jesus na iyong pinag-uusig. Bakit sinabi ni Jesus na ako si Jesus ang pinag-uusig? Natural pinag-uusig ko yung katawan eh. Kailangan naman yung iglesia walang ulo. Mayroon bang iglesia walang ulo? Iba. Ako po, ang kilala ng mga iglesia na walang ang pinakaulo nila, yung mga namumuno. Kaya nga yung mga namumuno sinusunod eh. Pero tayo, ang sinusunod natin, yung talaga namumuno sa iglesia na si Kristo kasi tayo, kabahagi sa kanyang katawan. Ngayon, kung tayo kabahagi sa katawan ni Kristo, si Kristo siyang ulo, yung tayo nasa mga kanyang katawan. Kung hindi ginawa sa kanya yung kautusan, para sa atin na katawan, kailangan. Isipin natin mabuti, kung hindi ginawa yung kautusan kay Kristo na siyang ulo sa iglesia, tayo bilang katawan, kailangan natin yun. Natural din natin kailangan yun kasi katawan tayo ni Kristo. Kaya nga po mga kapatid ko sa Panginoon, kung tayo una kay Kristo, lahat, sabi nga, ng kay Kristo, wala na sa ilalim ng kautusan. Kung kinikilala mo si Kristo na nasa Kanya ka, nasa Kanya kayo. Pero kung hindi ganun ang iyong pag-iisip, nandun pa rin kayo sa pagkaalipin ng kautosan na inyong sinusunod, wala kayo kay Kristo. Dahil may sabi niya na, unawain niyo lang. Lahat ng kay Kristo, wala na sa ilalim ng kautosan. Bakit? Sapagkat ang kautosan ay hindi ginawa sa taong matuwid. Kung si Kristo matuwid, natural, alangan na yung katawan, hindi matuwid. Kayo ba? Mayroon bang ganon? Matuwid yung ulo, tapos yung katawan, hindi. Natural. Matuwid din. Kung hindi kailangan ni Kristo yung 10 commandments, alangan naman yung katawan, kailangan yung 10 commandments. Ano kailangan ng katawan? Kaya di si Kristo. Bakit? Siyang ulo eh. Bakit mangangailangan ka pa ng ibang ulo? Mayroon ba yun, iglesia na ibang ulo? Marami. Maraming ulo dito sa iglesia. Mga pangulo, hindi dami. Pag sinabi mga pangulo, ano yun? Buntot ulo. Marami. At sa dami ng mga pangulo, hindi alam kung sino talaga sa isa sa kanila. Kasi bakit? Pare-parehas eh. May mga pinagbago ba yung mga ulo yan sa loob na iglesia? Wala. Di ba? Ako, di nga ulo. Pero may pinagbago.
Oh, pero sa mga ulo, mayroon ba? Wala. Andun pa rin, as usual, 10 commandments pa rin sinusunod. Kaya yan po yung ating i-remind. Ipaalala muli para maintindihan nyo mabuti. Kung talaga ba kayo bilang Jerusalem Church of God, kailangan nyo ba yung 10 commandments? Kasi pag sinabi nyo Jerusalem Church of God kayo, dapat matupad sa inyo na wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Kasi yung Jerusalem Church of God, itong iglesia ng Diyos na nakikristo. Bakit nakikristo? Si Kristo na tumubos. Si Kristo na tumubos sa Diyos. Kaya nakikristo na. Totoo hindi. Hindi ka na kailangan susunod pa doon sa Diyos kasi yung iglesia na ito, tinubos na ni Kristo sa Diyos dahil ang iglesia na tinutukoy tao, nagkasala yan sa Diyos. Kaya si Kristo na tumubos sa Diyos. Ay ngayon, si Kristo na tumubos, alam na nandun ka pa, itinubos ka na nga sa Diyos. Sino Diyos? Ama. Yung Diyos Ama, tinubos na tayo ni Kristo dyan. Ngayon, tinubos tayo ni Kristo. Saan tayo nagkaroon ng utang na loob? Sa Diyos pa rin ba? Diyos Ama o Diyos Anak? Sa Diyos Anak na tayo nagkaroon ng utang na loob. Bakit? Ibinigay niya ang kanyang sarili dahil sa atin. Hindi nyo magits, hindi nyo maunawaan. Hirap ba intindihan? Hindi nyo maintindihan. Mismo, Ama na rin nagsabi, sa anak na tayo makikinig. Tiga sa mundo. Pag sinabi pa ng Ama, sa anak tayo makikinig, andun pa rin ba pakikinig mo sa Ama o doon na sa anak? Tiga sa ulo. Ay, naku po. Ibinigay, sabi nga ni Kristo, ibinigay lahat ibinigay na lahat sa kanyang kapamahalaan, langit at sa lupa. Ano pa ba kailangan natin? Sabi naman ni Kristo, kahit di tayo sumunod sa Ama, basta ang huling masunod natin sa Ama, yung kanyang sinabi, makikinig tayo sa kanyang anak. Pag sinunod natin yung makikinig tayo sa kanyang anak, yung pakikinig natin ngayon kay Kristo bilang anak, andun pa rin yung pagsunod natin sa Diyos. Langan nga lang, hindi na mismo ang Ama ang nag-uutos sa atin na kung ano yung susundin natin na mga utos niya, kundi maliban sa utos niya, doon na lang sa utos niya ngayon na susundin natin na makikinig tayo sa kanyang anak. Yun lang, tapos. Yan ang pakikinggan na natin. Yan ang pinakauli na susundin natin na utos ng Ama sa kanyang anak kung saan tayo makikinig. Kasi kung makikinig tayo sa Ama, makikinig tayo sa anak, ay dalawa ng paglilingkuran natin. Mahirap maglingkod sa dalawang Panginoon. Bakit? Ay yung Panginoong Ama, nag-utos ng 10 Commandments. Yung utos niya sa 10 Commandments, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Tapos yung sinugo ng anak na sa pakikinggan natin, huwag kang gagawa ng anumang gawa sa, matuwid, gumawa ng mabuti sa araw sabat, sabi ng anak. Magkakasundo ba yun? Magkakasundo ba yung Ama at sa anak na yun? Dahil yung Ama, ang utos niya, pagdating sa sabat, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Sa Ama yan pagdating sa anak na sinugo sa atin, matuwid gumawa ng mabuti sa araw ng sabat. May pagkakaiba, wala. Ang laki. Diba? Kaya nga litong-litong yung mga litong-litong na yung mga nagtuturo tungkol dyan. Alalahanin mo araw ng sabat. Pagdating, gumagawa. Pag nasukol, sabi ni Cristo, matuwid gumawa ng araw ng sabat. Nasaan na huwag kang gagawa ng anumang gawa? Bakit mo kinakailangan ipangarap pa? Remember the Sabbath day to keep it holy. Alam mo yung keep holy? To keep it holy. Wala kang gagawin. Banal yun bakit gumagawa yung mga namumuno? Gumagawa yung mga pastor? Gumagawa yung mga membro? Nasaan na yung remember the Sabbath day to keep it holy? Nasaan na? Ay gumawa ka. Kay Kristo sila tatakot para matuwid gumawa. Ngayon, kung nasukol, matuwid gumawa ng mabuti sa araw ng Sabbath. Ang tanong, nasaan na yung
Remember the Sabbath day to keep it holy. Nasaan na? Nasa niyo. Kaya ang mga kapatid ko, ang gulo. Kung mayroon kayong hindi maintindihan yung sarili nyo. Kasi kung naiintindihan nyo yan sa sarili nyo, eh bakit ganun ang pangangaral nyo? Di ba? Yan ang yung pinagmamalaki po namin ngayon sa pananampalataya kay Kristo. Nauunawaan po na namin, hindi katulad ng dati. May naunawaan ba tayo dati, Sister Riley? Wala. Walang bata pa ako. Oo nga, bata pa si Sister Riley, pero yung mga sila, mami dito, yung mga kapatiran natin, kaya nga, ha? Ang laki ng pagbabago. Ang laki ng pagbabago. Kaya nagpapasalamat po kami sa Panginoon. At ganito kami bilang ngayon. Malaking pagbabago. Hindi katulad ng mga nagpapanggap na mga Hudyo hanggang ngayon. Walang pagbabago. As usual. Dati, walang nabago, walang itinagdag. 44 doctrines lang, hanggang doon lang. Kayatin mo magbago. Ha? Kayatin Kaya nga pinipiling natin silang magbago. Bakit? Nasa Bible. Kailangan kayo maging bagong nilalang. Diyan po namin kayo kung saan pinangangaralan na magkaroon ang katuparan sa atin, yung tayo, bagong nilalang, at yung mga dating bagay, nagsilipas na. Diyan po namin kayo hinahatak. Ha? Diyan po namin kayo hinahango para magkaisa tayo kay Kristo. Kaya nga mga kapatid ko, ngayon, tingnan po natin ang sinasabi ni Apostol Pablo, Roma, Kapitulo 6:14. Anong sinabi? Ha? Roma 6:14, ayon kay Apostol Pablo, anong sinabi? Sapagkat, ang sabi, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapag-ahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Nasa ilalim naman ng biyaya. Nasa ilalim po na tayo ng biyaya. Sino ba yung biyaya? Kung saan nandun tayo sa ilalim niya. Si Kristo. Si Kristo yung tinutukoy na nasa ilalim tayo ng biyaya. Ngayon, kung nasa ilalim ka ng biyaya, kailangan magkaroon ng katuparan na ikaw, hindi na makapag-ahari sa iyong kasalanan. Ngayon, paano na hindi makapag-ahari sa iyong kasalanan? Kailangan matupad sa iyo na wala ka na sa ilalim ng kautusan. Kasi kung nasa ilalim ka pa rin ng kautusan, sunod ka sa kautusan, ang kasalanan nasa iyo. At higit sa lahat, wala ka pa sa biyaya. Bakit? Ano bang patunay? Na pag sinusunod mo yung kautusan, wala ka sa biyaya. Si Kristo nga ang biyaya. Tingnan natin ang Galatia kung ako nagkakamali. Na pag sinusunod mo ang kautusan, wala ka pa rin sa biyaya. At doon sa pagsunod mo ng kautusan, makasalanan ka pa rin dahil ang kautusan ginawa sa taong makasalanan. Hindi mawawala yung kasalanan mo pagka sinusunod mo kautusan. At pag sinusunod mo ang kautusan, wala ka sa biyaya. Wala ka sa ilalim ng biyaya na ang biyaya dito si Kristo. Tingnan natin ang Galatia. Tingnan natin Galatia. Huwag ako nagkakamali. 5:4. Tingnan natin. Yan. Sa Galatia 5:4, ganito ang sinasabi. Kayo'y hiwalay kay Kristo. Kayo nangag-iibig na ring ganap ng kautusan, nangahulog kayo mula sa biyaya. Ano pala yung nag-aaring ganap sa kautusan? Paano po yung nag-aaring ganap sa kautusan? Magbigay nga kayo ng halimbawa. Wala kay Kristo. Masasabi mo ba na hindi ka nag-aaring ganap sa kautusan pag hindi mo sinusunod? Siyempre natural, dahil sinusunod mo, nag-aaring ganap ka.
At doon sa pag-aaring ganap mo sa kautosan, nangahulog kayo mula sa biyaya. Aliwanag. Paano masasabi kayo? Ha? Na nasa ilalim ka ng biyaya kung sumusunod ka doon sa kautosan. Maliwanag po yan mga kapatid ko sa Panginoon. Unawa lang. Unawa lang kailangan. Kahit anong gawin yung pagsunod sa kautosan, dahil sa pagsunod ninyo, kaya nga yung sinusunod ang kautosan, nag-aaring ganap kayo kasi. Kaya nga pinagaganap ninyo. Eh sabihin ko na, nagaganap ninyo, sa pulang naman eh. Ang tanong, may kabuluhan ba? Wala. Bakit? Maraming kautosan. Wala kayo sa ilalim ng biyaya, nangahulog kayo, ang sabi. Sige, sagayunan ko na yung sinasabi nyo. Eh, 10 lang naman yan. Sige, nasunod niyo yung 10. Hindi ka natin sundun sa isa. Ibig sabihin, buo nasunod mo. Ang tanong, may kabuluhan ba yung pagsunod mo? Kasi kaya nga sinusunod mo yan, nag-aaring ganap ka. Ngayon, doon sa pag-aaring ganap mo dyan sa kautosan na yan, ang sabi dito sa maliwanag na binasa po natin, Galatia 5:4, kayo ihiwalay kay Kristo. Kayo'y nag-aaring ganap ng kautosan, nangahulog kayo mula sa biyaya. Sinong biyaya? Si Kristo na kung saan nahiwalay kayo. Aliwanag ko, hindi naman ako may sabi. Basahin ninyo mga talata na ipinapangaral namin sa inyo. Ngayon, saka kayo mag-comment kung anong klase ibig sabihin nito. Kung tama ba na ikaw ay na kay Kristo, kailangan mo pang 10 commandments. Di mo na kailangan dapat 10 commandments pagka ikaw Kristiyano ka. Sabi natin, sinasabi nyo namin sa amin noon, pinapangaral mo para pangaral nyo ng mga namumuno, mga pastor. Kristiyano tayo. Pero yung pagka-Kristiyano natin na sinasabi, hindi alam. Hindi alam kung paano sila naging Kristiyano. May Kristiyano ba na sumusunod sa 10 commandments? Kaya nga nasabing Kristiyano tayo dahil sa kay Kristo. Maliwanag na hindi na natin kailangan yung kautosan dahil pag kinailangan mo pa yan, inaaring ganap mo pa yan sa sarili mo. Paano ka masasabing Kristiyano? Ang tawag yan, Hudyo. Yan ang ugali ng mga Hudyo eh. Kaya yung sinasabi nyo, ang relihiyon ng mga Hudyo, Jerusalem sa tugat, mali. Maling-mali po yun. Hindi ganyan ang ugali ng mga tinubos ni Kristo sa Diyos. Na yung kanyang tinubos yung tayo makasalanan. Wala ganon. Ang tunay na iglesia ng Diyos, yung na kay Kristo. Bakit na kay Kristo? Tinubos niya kasi ito sa Diyos. Dahil lang tayo nagkasala sa Diyos. May reliyon mga Hudyo. Yung reliyon kasi, yung mga Hudyo, yan yung pakikipagrelasyon nila sa Diyos nung una. Na yung pakikipagrelasyon nila sa Diyos nung una, kung paano susundin yung 10 commandments. Yan yung ibig sabihin ng religion. Yan, yung reliyon ng mga Hudyo, hindi iglesia ng Diyos. Yan yung sinasabi ng Apostol Pablo, sikta ng mga Hudyo. Hudyo kami sa puso. Natural, kahit sasabihin nila na, kahit hindi na sinasabing Hudyo sila sa labi, Hudyo sa puso yan, kasi pag sinasabing Hudyo pa rin sila, yun yung pinapangaral na, mapupunta sila sa Apokalipsis, mga sinagoga ni Satanas. Kaya hindi na yung pinapangaral, hindi ko na nga naririnig, kailangan maging Hudyo tayo. Pero makikita po natin yung pagka-Hudyo nila, na sumusunod pa rin doon sa kautosan. Meron pa rin, kaya lang hindi nila pinapalata. Meron pa rin ba? Hindi pinapalata. Hindi ko na narinig sa mga live nila na kailangan maging Hudyo tayo. Meron ba? Kung mayroon man, talagang nagtitigas ang ulo nyo. Sabi nga sa Bible nakasulat, wala nang Hudyo, wala nang Grigo, wala nang lalaki, wala nang babae, wala nang alipin, wala nang malaya. Tayong lahat iisa kay Kristo. Pagka tayong lahat iisa kay Kristo, anong tawag sa atin? Hindi Kristiyano. Matatawag mo Kristiyano isang tao sumusunod sa 10 commandments? Hindi ganyan ugali Kristo.
Dapat malaman ninyo, mga kapatid ko sa Panginoon, hindi ugali ni Kristo yung inaakala ninyo na sumunod siya sa 10 utos. Kasi pag sinabi niyo si Kristo sumunod sa 10 utos, mayroon pa palang ibang ugali si Kristo noong una. Di ba? Sa tingin nyo, pag si Kristo sumunod sa 10 Commandments, mayroon bang ibang ugali ni Kristo noong una? Ayan sa palagay ng iba. Kasi nga, kaya nga naging matuwid si Kristo, sumunod sa utos. Kaya kinangailan, sumunod sa utos para maging matuwid din sila. Naku po! Pinaratahan pa si Kristo na sumunod sa 10 utos. Yung kautos nga, hindi ginawa sa taong matuwid eh. Sino pangalan yung matuwid? Kung yung mga matuwid sa Biblia, sumunod sa 10 Commandments, siya naging matuwid eh. Di ba? Yung mga matuwid sa Biblia, marami yan. Saan siya naging matuwid? Sa pagsunod sa kautosan. Ang tanong, hindi ginawa ang kautosan sa taong matuwid. Bakit sila sumunod kung maging matuwid sila? Pero walang matuwid na kasala. At saka isa pa, walang matuwid na gumawa ng mabuti si babaw ng lupa na hindi nagkasala. Ibig sabihin lahat yan para walang makapagmapuri. Lahat ng tao yun. Kung yung mga sumunod nga sa 10 Commandments sa Bible, naging matuwid sila. Kayo pa nagmamapuri na kailangan masunod natin. Matuwid na yan paano sila naging matuwid? Sinunod nila yung 10 Commandments. Itong mga propeta, itong mga sinasabing Levita. Sinunod nila yan, yung mga tao sa una, yung kapanahonan ni Moses, sinunod nila yan kasi pag hindi ka sumunod yan, patay ka. Sinunod nila yan. Kaya nga doon sa pagsunod nila, ayaw nilang mamatay, kaya doon sila naging matuwid. Walang matuwid. Paano sila naging matuwid? Pagsunod sa 10 Commandments. Ganun ba si Kristo? Kaya naging matuwid, sumunod din sa 10 Commandments. Ano ba naman kayo? Tama yung sinasabi na inilalagay niyo muli sa kahihiyan. Sa hayag na kahihiyan si Kristo. Pero para tao niyo si Kristo. Sumunod sa 10 Commandments. Siyempre sabihin, si Kristo, makasalanan. Kaya naging matuwid. Sumunod sa 10 Commandments. Ganun ba yan, mga namumuno, mga pastor? Sumagot kayo. Pag-comment kayo ngayon. Lalo sa mga member, mag-question kayo. Yung tanong nyo. Sige, sasagutin ko yan. Isipin mo mabuti. Hindi ganoon ang pagkatao ni Kristo. Unawain natin yung sinasabi. Si Kristo hindi nakakilala ng kasalanan. Bakit hindi nakakilala ng kasalanan? Hindi ginawa yung kautosan sa kanya kasi. Bakit yung kautosan? Ano ba? Pagkakilala ng kasalanan. Kaya nga hindi ginawa sa kanya kasi siya walang kasalanan eh. Di ba? Kaya pag sinasabi nyo, Ten Commandments, sinunod ni Kristo, kaya naging matuwid, ang kalagayan ni Kristo para nung una, masama. Huwag yung pareha si Kristo sa inyo. Huwag yung pareha si Kristo sa inyo. Sige. Baliin niyo yung sinasabi. Hindi ginawa ang kautosan sa isang taong matuwid. Baliin niyo yan. Kung sino matuwid na tinutukoy yan. Kaya kung sabihin niyo si Elias, hindi dapat si Elias ay pinako sa krus. Di ba? Kung siya yung matuwid na tinutukoy. Maging si Elias nga eh. Kaya nga sinasabi, yung pagkamatuwid niya, gaya ni Elias na matuwid eh. Bakit? May nakakita ba kay Elias? Kung si Elias nga, yung matuwid, ay kailangan siya yung ipako sa krus. Para tungkol sa ating mga kasalanan, bakit si Kristo pa? Kaisa-isang anak ng Diyos pa? Mag-isip-isip kayo mabuti kaisa-isang anak ng Diyos, bakit siya pa ang inandog dahil sa ating makasalanan? Sabi mo, bakit siya pa? Bakit siya pa? Katunayan mo. Bakit siya pa? Sinabi na walang hindi nakakilala ng kasalanan.
Kasi natural, kung bakit siya pa, hindi nakakilala ng kasalanan eh. Saan ba yun? Tignan mo sa sarili, hindi nakakilala ng kasalanan. Kaya yan ang dahilan kung bakit siya ang ipinangtubos sa ating mga kasalanan. 2 Corinto 5. Tingnan natin ang 2 Corinto. 2 Corinto 5. 22. Ay, 21. 5:21 ng ikalawang Korinto. Yang hindi nakakilala ng kasalanan ay kaniyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Ano pala kalagayan ni Kristo? Hindi nakakilala ng kasalanan. Totoo ba na si Kristo sumunod sa Ten Commandments? Hindi nakakilala ng kasalanan. Maliwanag na hindi ginawa yung kautosan sa kanya kasi hindi siya nakakilala ng kasalanan. Dahil kung yung kautosan sinunod ni Kristo, ano nakilala ni Kristo? Kasalanan natural. Bakit? Yung kautosan pagkakilala ng kasalanan. O di ang liwanag na hindi siya nakakilala ng kasalanan kasi hindi ginawa sa kanya yun. Wala na gano'n nagtatanong, siguro naiintindihan nyo na, bakit hindi pa kayo sumapalatay ng si Kristo kung hindi na rin kayo nagtatanong dahil naiintindihan nyo? Takot ba kayo sa namumunaw? Napalayasin kayo sinaguga? Ay naku po, aanuin mo yung sinaguga, gawa ng kamay yan. Ang anuin natin na sinaguga, yung hindi ginawa ng kamay. Presenta kayo ng present dyan sa sinaguga araw ng Sabat, gawa ng kamay yan. Kailangan doon tayo sa sinaguga na hindi ginawa ng kamay. Si Kristo yun. Di ba? Anuin mo yung lagi kang present sa Sabado. Akala mo inaahin mo yung iyong sarili na pinakain buhay banal, kaya sa Diyos na siya katampatang pagsamba. Ang pagsamba, kahit saan lugar yan, hindi lang sa templo. Ang alam nilang pagsamba, pagdating ng Sabat pag pumasok ka sa templo, kaya kailangan laging present ka pero pagdating ng ibang araw, nasaan ang pagsamba mo sa Diyos? Ang pagsamba sa Diyos, walang pinipiling panahon, walang pinipiling araw. Lahat ng oras, minuto, kailangan sambay mo ang Panginoon. Baka hindi nyo alam pagsamba sa Panginoon. Mayroon nga dyan, proud na proud Lagi nagsasaba. Ilang taon na. Pumuti na buhok. Ang tanong, may kapuluhan ko ba yun? Estricto na estricto, pagdating sa Sabat, huwag kang magpupunto ng mga bagay na sa labas. Ang tanong, may kabuluhan ba yun? Bumuti na lang ang buhok na. Naku po, mayroon pong estricto dito na pagdating ng Sabat, naalala ko, huwag kang magpupunto ng mga bagay-bagay na nasa labas. Makinig! Ang tanong, pinakikinggan, may kabuluhan ba? Nasaan na ngayon yung lagi kang present? Ano to, school? Pagka present ka lagi, makakapasa ka. Alam nyo, mayroong present lagi sa school na pagdating ng graduate, nakagraduate, pero walang alam. Bakit nakapasa? Lagi present Di ba? Katulad ko, kaya ako nakapasa, lagi ako present, hindi ako nag-absent. Pero sa totoo lang, pag sa mga kaalaman nyo pang sanglibutan, palis ako. Dati yun. Di ba, kahit i-doubt ko yung sarili ko, totoo naman yung kaalaman sa sanglibutan, magmangmang sa akin yan Aanin mo yung katalinuhan, pang sanglibutan, aanin mo yung kaalaman, pang sanglibutan, kung yung kaalaman mo, wala sa Diyos. Sige, tatanungin kayo. Tatanungin ko kayo. Wala nang ano. Pero yung matatalino, alam nila kasi kung paano sila ditipisa. Kasi may pinag-aralan. Attorney, marami pa dyan, kurako.
Oh. Ang galing mali. Ba? Pero naman, paano nagiging kurakot yung mga attorney? Isang masamang tao, kaya nilang ano yun? Pawalang sala, kaya nilang baluktutin yun. Pero sa Diyos, pwede ba yan? Marami ngayon na may mga pinag-aralan, marami ngayon na marunong na yung karunungan nila, kamangmangan sa Diyos. Biruin mo yung karunungan sa libutan kung paano pakakawalang sala yung masama. Pero sa Panginoon, bigyan niya kanyang karunungan. Pag masama ka, masama ka. Pag hindi ka nagsisi, hindi mo tinanggap si Kristo. Ha? Patay ka. Tusa ka. Magdusa ka. Mag-aantay ka na lang, kadagat-dagat ang apoy. Ganun yun. Kaya akala ninyo yung mga attorney na yan, pira-pira lang tumitingin yan. Ibig sabihin, Baluktutin ng mabuti. masama. Ha? Ganyan po yung ugali ng isang tao na hindi makakristyano. Hindi takot magnakaw yan. May pinag-aralan na, malaking sildo, hindi pala kuntinto. Nangungurakot pa. Mga tulad niyo. Kasi ganun po yung inaalimbawa natin na yung karunungan, marami sa atin dito. Mayroong mga pinag-aralan. Pa-English. Pagdating sa English, hindi naintindihan. Naintindihan ba yung sinasabi sa Roma? The end of the life. Kapitulo 14, naintindihan ba yun, Sister Helen? Ano ba yun? Roma 14 yun. Pa-English, hindi naintindihan. Pag sinabing DM, wakas, wala na, tapos. Tinagalog ko na. Kayo naman buti kong sinabi, continue. DN Alam niyo ba yung continue? Pagpapatuloy. Ay itutuloy. Pinatitigil na tayo Hindi nangangahulugan, diin na talaga. Wala na, tapos, bakit ka pa magpapatuloy dyan? Nasaan yung pa-English? Di naging mangmang. Kaya ako, mayroon mag-English kung hindi mo naintindihan. Kaya ako, hindi ako naririnig nag-English. English ko, yes, no, ganun lang. Pang grade 1. Kasi sigurado ako, naintindihan ko. Ano yung pang-English ka dyan, hindi mo naman naintindihan siya sabi mo. Sinabing diin, sabi mo, sinabi ng diin ng Biblia, sabi mo, kailangan tuloy natin ang pagsunod sa Ten Commandments. Ako po. Buti na lang, ako lang nagbuburger sa mga kamalian nyo, hindi yung iba. Pero, dahil sa pagmamahal ko sa inyo, hindi na kailangan yung iba pa magsabi sa inyo ng mga ganito. Nakakaya! Oo. Ilang taon na tayo ibang. Okay lang na ako magsabi sa inyo kasi bakit kapatid niyo ako sa kay Kristo. Kung tanggap niyo ako. Pero kung hindi niyo ako tanggap dahil sa pagsasalita ko sa inyo ng ganito, hindi ko salita ko. Salita ni Kristo to. Di ba? Ngayon, bakit? Bakit kinakailangan na hindi na tayo paalipin pa sa kautusan? O bakit kinakailangan wala na tayo sa ilalim ng kautusan? Kasi ang kautusan, ano nagagawa ito sa atin? Tingnan natin ang patuloy. Unang Korinto 15. Unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 56. Ano po sinabi nito? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Aanuin ko pa ba yan? Bakit kailangan nyo pa ba yan? Ayun, ang liwaliwanag ko kung bakit kinakailangan, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Kasi pag nasa ilalim ka ng kautusan, maliwanag ang sinasabi nito na ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Hindi naman binabanggit dito na kailangan sundin natin ang Ten Commandments o kautusan dahil kapangyarihan ng Diyos. Meron ba? Ngayon iba nagsasabi, kailangan natin sundin yung Ten Commandments kasi kapangyarihan ng Diyos yan. Mayroon ba tayong mabasa na kapangyarihan ng Diyos yung Ten Commandments? Ito, maliwanag na.
Hindi kapangyarihan ng Diyos yung Ten Commandments. Kapangyarihan ng kasalanan. Kasi natural, pag nagkasala ka, nandiyan ang Ten Commandments. Oh. Naghahari sa'yo. Bakit? Yan ang nagahari sa'yo. Kasalanan. Hindi kapangyarihan ng Diyos yun. Kapangyarihan ng kautosan yan. Pag nagkasala ka, andyan ang kautosan, hahatol sa'yo. Oh. Sige, mga kapatid ko sa Panginoon, unawain niyo mabuti. Yan ang dahilan na kung saan kailangan wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya na si Kristo. Para hindi na tayo magkasala. Kasi kung sumusunod tayo sa kautusan, kahit anong gawin natin pagsunod, pag-iingat, magkakasala pa rin tayo. Kasi bakit? Doon sa pagsunod mo, wala ka makikilala mabuti, puro kasalanan eh. Mabuti ba yung huwag kang papatay? Sister Lilene? Mabuti ba yung huwag kang magnanakaw? Mabuti yun. Ha? Pero ang masama na sa'yo. Mabuti yun, kautosan, pero ikaw kaya sinasabi ang masama ka, yun ang ibig sabihin. Kapag sisinungaling ba natin si Apostol Pablo, kung ibig kong gumawa ng mabuti yung pagsunod sa Ten Commandments, kasi bakit? Wag, yun ang sinusunod niya mabuti. Pero yung masama, nasaan? Nasa kanya. Hanggat hindi mawala yung masama sa'yo, andyan lagi ang kautosan na mabuti. Hanggat doon lang yun. Pero yung mabuti na yun, hindi ka ililigtas nun. Pinagsasabihan ka lang dahil masama ka. Ipinaalala ng kautosan na masama ka. Kaya sinasabing, wag. Pero kung nasa iyo si Kristo na mabuti, wala ka hindi ka makapag-isip na masama. Pag hindi ka nakapag-isip na masama, hindi ka nasasabihin ng kautosan, wag. Kasi wala na masama sa isip mo eh. Wala na masama sa puso ko eh. Bakit? Si Kristo na nasa puso ko eh. Si Kristo ba, parang masama? Hindi, matuwid nga eh. Yan ang nasa puso ng tao. Pag yan ang nasa puso ng tao, gagawa pa ba ng masama? Matuwid din nasa puso? Kaya ang nakikita po namin sa inyong mga puso, hindi si Kristo. Pinapatunayan ko yan. Hindi si Kristo nasa puso ninyo. Dahil ang lumalabas sa bibig nyo, Ten Commandments. Saan nagagaling yung lumalabas sa bibig? Sa puso. Ayun, yung nakikita namin, nasa puso. Yung Ten Commandments sa inyo. Kaya kami, binigyan tayo ng, alam nyo, binigyan tayo ng Diyos ng bahagyang panghuhula. Kaya alam po natin kung ano yung nasa puso ng tao. Kaya paano para natin malalaman kung ano yung nasa puso ng tao? Yung lumalabas sa bibig? Dahil lahat yan ang gagaling sa puso. Totoo ba yan, Sir Lilen? Hindi namin alam yung nasa puso nyo, pero yung lumalabas sa bibig nyo, alam namin agad kung ano nasa puso nyo. Pero kung nagpipigil ka, pinapangarap mo si Kristo, dahil si Kristo hindi niya kinailangan yung Ten Commandments, dahil walang kasalanan. At kung sinabi mo kay Kristo ka, hindi mo na kailangan kautosan, alam ko nasa puso mo si Kristo. Pero kung hindi ka ron, bato ang nasa puso mo. Bakit bato? Nasulat sa bato eh. Ano ba nasulat sa bato? Isang utos, dintigas. Masasabi mo malambot yung puso mo kung yung matigas nasa puso mo. Natural matigas na yung puso mo. Kaya nga sabi pusong bato, totoo yun. Kasi nasa pusong bato. Natural matigas. Kaya pusong bato. Hindi marunong mahabag, hindi marunong hindi siya nagiging maawain. Bakit? Ang alam ng ang nasa puso, bato, pusga, hatol. Kaya pala matigas din ang ulo. Natural, titigas din ang ulo. Kasi puso nagdidikta eh. Ang puso, tataloy ng isip. Puso lahat ng gagaling niya. Kaya nga yung tanong eh, pag ikaw, Sister Lily, nagkagusto ko sa isang lalaki, anong pipiliin mo? Yung isip o puso? Hindi ko alam. Natural piliin mo yung puso. Kasi yung isip, Kasi yung isip, Pag sa pagpili.
Hindi kasi puso talaga nanggagaling lahat. Nanggagaling lahat dito. Hindi ka makapag-isip ng masama kung hindi yan ang laman ng puso mo. Wala pa kasi yun sa ano. Oo nga. Kasi yung iba, kaya pinipili isip, alam mo nung matanda, wala pa kayamanan yung pagpiliin mo. Oh, walang kayamanan yung pagpipiliin mo, matanda pa, pero yung laman ng puso. Oh, Ah, di ba? Kaya kailangan gamitin mo ang puso. Dahil pag pinili mo yung isang tao, naging materialistic ka, oh, pwede ba yun na kailangan maging materialistic ka? Kailangan spiritual ka. Hindi yung material, dahil yung material na bagay, nangasisira. Kaya paalala ko po sa inyong mga dalaga, sa inyong mga lalaki, ang piliin puso. Hindi yung isip. pag pusong bato. Ha? Huwag pusong bato. Kasi pag pusong bato, ganun na rin isip. Ito na, piliin yung pusong naman para hindi maapektuhan yung isip. Hindi magkakakontra yan. Yung puso sa isip. Hindi makapag-iisip ng masama kung wala sa puso. Pag pusong naman, di makalaman din yun. Iba yun. Iba yun. Kaya kasi sinabing pusong laman, malambot. Ah, Yan ang ibig sabihin ni Porky. Pusong laman, iisip mo laman. Mali yun. Kasabihan lang ng tao yun. Yung isip mamon, hindi mas malambot pa sa laman. pusong naman. Meron yun. Alam mo yung pusong mamon, Sister Lelen? Hindi na pa. Kunting na pagsabihan mo na yung umiiyak na yan. Matampuhin. Malambot eh. Ganun yun. Mas mabuti pa yung pusong mamon. Pag napagsasabihan, hindi siya nagre-reklamo, umiiyak na lang. Umalis na si Batiin mo si ano, Brad Herhel. Hi, Brother, kumusta? Salamat sa panonood. Happy Sabbath sa iyo, brother, at sa mga iba pa na makapanood nito. Diba? Mas mabuti pa yung pusong laman. Dahil ang pusong laman, mayroon siyang sasabihin, nagpipigil, iiyak na lang. Kaya nga matapuhin eh. Oh. Diba? Isa yung pusong bato. Pero mayroon yung matampuhin na ano, mayroon yung matampuhin na talagang sa sobrang lambot, hindi ka na mapapatawad. Iba rin yun. Kasi mayroon yung tao na ang puso pag nasasabihan, sa halip ng mga tuwiran pa, hindi na. Kasi ayaw niya lumago, iniisip niya, yung sinabi sa kanya, kasalanan, aaminin niya kasalanan niya na yun, kahit hindi. Kasi hindi na makapagsalita eh. Dahil ayaw niya na makapagsalita, na masakit doon nagsasalita sa kanya. Di mabuti pa yun. Kung malambot ang puso mo, puso mamon ka, pag sinagsasabihan ka ng masama, umiiyak ka na, magpapatuloy pa ba yung masama na sasabihin sa'yo? Baka yung nagsasabi ng masama sa'yo, matatauhan pa maawa pa dahil sa iyak mo. Dahil sa luha mo. Mayroon ganun? Pakumbaba na yun. Oo. Ganun talaga. Mga kapatid ko. Pero yung mga matitigas ang puso, naku po. Ang magiging himala lang ang Diyos para maging puso, ay yung puso nyo maging laman. Ang pag-asa po ninyo, si Kristo. Pag-asa po natin lahat. Si Kristo. Wala nang iba. Wala nang iba. Dahil si Kristo, walang imposible sa Kanya. Diyos siya eh. Si Apostol Pablo nga, yan ang mga kasaysayan kung paano napalambot ng Kristo. O bakit? Kaya nung una, matigas siya. Nakakita lang ng gumagawa sa araw ng Sabat, inuusip siya. Ginugulo, ginagapos. Pero ngayon, anong ginawa ng Diyos? Anong ginawa ni Kristo sa Kanya bilang Diyos? Anong napalit sa Kanya? Pusong laman. Maawain na ngayon. Mahabagin. Bakit? Natural, si Kristo nasa puso niya. Kaya subukin ninyo. Buksan niyo yung mga puso para si Kristo pumasok sa inyo. Kasi si Kristo sabi, ako'y kumakatok sa inyong mga puso. Inyo lang buksan para ako makapasok sa inyo. Natural, pag hindi mo binuksan yung puso mo, ang iniisip mo, pinapasok mo si Kristo, wala ka na rin Ten Commandments, dapat lang. Dapat lang talaga na wala ka na sa Ten Commandments pagka si Kristo pinapasok mo sa puso mo.
Patuloy pa mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya ano po ang sinasabi doon na sa halip ay magsisampalataya kay Kristo. Sa halip, si Kristo ang sinusunod. Ito pa rin sumusunod sa Ten Commandments. Anong sinabi, mga kapatid ko sa Panginoon? Roma 3:19. Ha? Ano pong sinabi po dito? Ha? Na kung saan ay mayroon pong panahon pa para po ito ay magkaroon ng katuparan sa atin na tayo pong mapatawad. Anong sinabi? Roma, Kapitulo 3. Ha? 19. Roma 3:19. Ano sinabi? Ngayon ay nalalaman natin ng anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinabi na nasa ilalim ng kautusan upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanglibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. Ano pala? Ha? Ano pala yung gagawin ng Panginoon? At ang buong sanglibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. Yan, alam na natin na ang sanglibutan ay mapasailalim ng hatol ng Diyos. Ano ang dapat nating gawin? Ha? Dahil nalaman na po natin na ang anuman sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan. Upang matikom ang bawat bibig. Ang gagawin na lang natin ngayon, itikom ang bibig. Pag itinikom mo yung bibig mo, makakapagsalita ka ba tungkol sa Ten Commandments? Makakapangaral ka ba tungkol sa pumutas pagtikop na bibig mo? Hindi na, kaya kailangan yun ang mangyari sa atin, maging tikop ang bibig dahil sa pagtuturo ng Ten Commandments. Kasi kahit anong pagtuturo ng Ten Commandments, kahit anong pagsunod mo yan, ayan na o. Ha? Mapasilalim ka ng hatol ng Diyos. No? Kaya kailangan ang gagawin natin ngayon, kayo na sumusunod sa Ten Commandments, yung bibig nyo, itikom ninyo sa ibang term, kung maaari, lagyan yung stapler para hindi ninyo masabihan. Tatanggal pa rin. Stapler na nga eh. Hindi naman masintip. Staplerin nyo na lang yung bibig nyo. Para magkaroon ng katuparan na kailangan maging tikom na yung bibig nyo. Ang ibig sabihin dito, na matikom ang bawat bibig, yung hindi mo na kailangan ng pangarap at Ten Commandments kasi marami nadadamay, hindi lang ikaw. Sa ilalim ng hatol na nga ng Diyos eh. Tapos yung palituturo mo, mapapahamak ka, pati yung papapaniwala mo na sumusunod sa Ten Commandments. Pero kung mayroong isa na gaya ng sinasabi ko noong nakarang Sabado, isa na namumuno na talagang siya ang tatawagin ng Panginoon para matulad sa amin na sumasampalataya kay Kristo. Sigurado, marami pong matitikom na ang bibig, hindi na magsasalita tungkol sa kautusan yan. Kasi bakit? Tinitignan nila kasi namumuno eh. Kaya inihiling namin sa Panginoon, yung sinasabi niya na naglagay po siya ng namumuno sa loob ng iglesia ayon sa katitibay ng katawan ni Kristo. Bukod kay Kristo, mayroon pa siyang inilagay. Kasi bakit? Ayon sa katitibay ng katawan ni Kristo. Sino yun? Ayun sinasabi sa Episo, mayroon siyang inilagay. Sino kaya yun? May binabanggit dun eh. Kung propeta, kung apostol, isipin na lang natin, wala namang ibang apostol, propeta sa pan natin ngayon dahil lahat napalitan eh. Si Kristo yun. Pero yung mga ibang lista guro, ayun. Diba, ang unang tinawag, ibang ibig na pastor. Baka sakali na dito sa Jerusalem Church of God, dito sa mga kapatid natin na matitigas ang ulo, baka mayroong palambutin ng Panginoon ng kanyang puso dyan at maging katulad natin. Mga miyembro, magsalita. Kaya pwede kayo Pwede rin sabihin ko, bakit? Membro din ako. Bakit ako nagsasalita sa Pangulo? Bakit ako nagsasalita sa mga pastor? Ano yung kakatakot ko? Kay Kristo naman ako. Pati kayo mga member, kung alam nyo na mabuti, yung mga naririnig ninyo sa amin at nasusubaybayan ninyo, bakit kayo takot? Alam nyo ang karuwagan? Yung karuwagan takot eh. Yung nadudurog sa magsalita sa Pangulo, dahil baka masabot. Anin mo yung sabon? Mayroon naman magbabalaw sa iyo, Panginoon eh.
Alam niyo yung karuwagan? Kaduwagan. Pangasinan Yung yun. kaduwagan o karuwagan, ilalagay yan sa labas ng karyan ng Diyos. Di ba Pangasinan yun? Karuwagan. Oh, Ang natatakot ay hindi pa matatakotin. pinasakdal sa pag-ibig. Oh, di ba? Oh, at saka isa pa, tama yung sinabi mo si sarili. Ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pag-ibig. Bakit? Eh, takot siya eh. Pero kung pinasakdal ka sa pag-ibig, ano pa ba takot? Eh, kahit kanyo dyan eh. Hindi ka naman tatakot dahil pinasakdal ka sa pag-ibig eh. O, di ba? Kahit ano na mangyayari sa iyo, dahil pinasakdal ka sa pag-ibig, umaasa ka na yung pag-ibig ni Tinuro ni Cristo nasa iyo, kahit ano mangyari sa iyo. Bakit? Eh, mamatay ka, pakinabang sa kanya eh. O, di nyo ba alam na ang kamatayan ng kanyang banal, pakinabang? Kaya nga sabi ng mga apostol, sabi ng apostol Pablo, mamatay o sa mabuhay kay Kristo. O, bakit? Parehas may pakikinabangan ka eh. Ha? Eh, yung takot. Naalala ko nung parang, ewan ko kung marami pang takot ngayon. Kasi nung araw, nung magkakasama pa kami ni Evangelista Rico, ni Evangelista Kilis, nakita namin mga pastor takot magsalita o magsuggestion sa elder. Sasabihin pa naman, ikaw na Evangelista, mahirap na. Oh. Ibig sabihin, takot sila na pangunaan ang Pangulo. Ay, anong kabuluhan ng pagka, ano nyo, yung, ang tawag dito? Board member. Kung takot kayo. Kaya nga mayroong board member para mag-suggestion ng mabuti sa Pangulo. Hindi yung board member ka, mayroon kang gusto i-suggestion, takot ka. Ano ang klase board member? Eh, hindi naman kumakain siguro si elder ng tao. Ba't hindi takot? Kumakain ba si elder ng tao? Bakit takot kayo mag-suggestion? O, takot kayo, baka masupalpal kayo. Hindi ba masupalpal kayo kung tama yung sinasabi nyo? Talaga masupalpal kayo kung sinasabi nyo, ipansarili nyo. Kaya nga yan, pinagkakasundan ng board member, pinatitibay yan, at tumatibay na sa kasasabihin sa Pangulo. Anong klaseng board member kayo? Takot kayo sa Pangulo. Alisin mo yung tayo niyan sa baba. Yan ang nakusaban namin sa inyo dati, mga pastor. Natakot kayo sa Diyos. Huwag sa mga pastor, huwag sa mga namumuno. Ang obligasyon nyo lang, yung sinasa Biblia, pasakot kayo sa mga namiminuno sa inyo, pero conforme. Baka yung mga namiminuno sa inyo, doon sa pagpapasakot ninyo, hindi nyo alam, nahahatak kayo sa kumunoy. Sa halip na maliligtas kayo, lalo kayo napakamak dahil doon sa pagsunod nyo sa namumuno. Kasabat mo nyo yung sinasabi. Kung ang nagtuturo bulag at ang tinuturo ang bulag, saan kayo lalagay? Di mahulog kayo sa ukay. Kaya ang mga board member, huwag kayo matakot na mag-suggestion sa Pangulo. Kayo din mga member, huwag kayong matakot din na magsalita sa mga pastor. Kaya ano ngayon, kung palayasin kayo sa sinagoga, na pagdating naman ni Kristo, ligtas kayo. Kaysa naman, kasama-sama kayo sa sinagoga, pagdating ni Kristo, pari-parehas kayo na mapapasahatol ng Diyos. Diba? So nakikita ko ngayon, ang takot ng tao sa mga namumuno. Matakot ka sa namumuno kung masama ginagawa mo. Pero kung mabuti, ba't ka matakot? Mabuti nga ginagawa mo eh. Ayaw mo na yung namumuno, madadamay sa salot na bibigyan ng Diyos eh. Diba? Ang pakay namin, mga kapatid ko sa Panginoon, yung maligtas ang lahat, kaya nagsasalita po kami sa inyo. Pero kung babaliwalayin niyo mga sinasabi po namin sa inyo, tama lang yung sinasabi sa Biblia. Mismo anak mo, pamilya mo, asawa mo, hindi mo maliligtas. Kundi sa sarili mo. Kaya nga, kung mayroon tayong maililigtas dito, yung pagsasalita po natin, kung paano natin tinanggap, ganun din sila.
Wala naman tayo ibang tinanggap dito kundi si Kristo sa pamagitan ng pananampalataya. Natural, yun din ang ibahagi natin sa kanila para kung nagkaroon tayo, magkaroon din sila na sa minimiti natin, buhay na walang hanggan. Ang minimiti po natin dito, hinahangat po natin yung spiritual na bagay, hindi sa material na bagay. Wag ko lang, baka tinitingnan ninyo mga material na bagay, doon kayo kung saan para makinabang. Mga material bagay lang po yan, may kasiran po yan. Hindi yan po titignan na po natin para tayo, ay tiwala-tiwala na nagsasalita po tayo patungkol sa pananampalataya kay Kristo na hindi naman nakikita. Hindi naman nakikita ang gawa. Marami po kasi dito, mga kapatid ko sa Panginoon, wala tayong pinagkaiba sa sanlibutan. Puro pakinabang. Yung pakinabang ba na material na bagay? Tumitingin po doon sa mga naibigay ng mga member na kasabong bahagit handog. Huwag natin tingnan yan. Bagay lang yan. Kaya hindi nyo alam, diyan tayo nagiging masama, diyan tayo napapasama dahil sa mga bagay na kayong tumitingin. Liwanag sabi ni Kristo, sabi ni Pablo sa Kolosas, ang paglagakan po natin ng ating pag-iisip doon sa taas, huwag dito sa lupa. Kasi pag dito sa lupa, material na bagay lang yan. Puro pakinabang lang yan. Pero yung mga pakinabang dyan, may katapusan. Pero yung pakinabangin natin sa langit, ayon kay Apostol Pablo sa Kolosas, buhay na walang hanggan. Pasensya na, sa pagsasalita ko, nagsasabi lang po ako ng totoo. Na dapat kayo mga totoo. Huwag yung titignan po yung huwag yung titignan po yung reaksyon ko na para kung nagmamataas. At tingnan nyo yung aral. Para kayo may taas. Kasi yung tingin nyo sa akin nagmamataas. Kasi alam nyo yung ibang term ng nagmamataas, nagmamapuri. Oo, nagmamapuri ako, hindi sa sarili ko, kung hindi sa Diyos, ako nagmamapuri. Magmamapuri ka sa sarili mo, walang kwenta yun. Kaya kung magmamapuri po tayo sa Panginoon, huwag sa sarili po natin. Ano pa mga kapatid ko, sa nalalapit na pagtatapos sa ating pag-aaral, tingnan natin ang Juan 1:17. Tingnan natin. Kung ano pong sinasabi sa Juan 1:17 tungkol sa kautusan na yan. Kung bakit kinatitigil na po tayo. Kung bakit inalis na yan ni Kristo at pinatitigil na tayo. Yung pagsama, yung sinasabi ni Kristo, yung sinasabi sa Efeso 2:15 at yung sinasabi na kung saan Hebrews 6:1, iisa lang po tinutukoy niya. Kaya nga inalis na ni Kristo yan. Yung pagkakalit at ang kautosan ng mga batas at palarutunan. At itong kautosan, yung sinasabi na magsitigil na kayo sa mga pasimulang aral. Iisa lang ang tinutukoy niya. Bakit? Tingnan natin ang Juan 1:17. Sapagkat ibinigay sa pamagitan ni Moses ang kautusan, ang biyaya at katotohanan ay nagsidating sa pamagitan ni Jesucristo. Hanggang saan lang pala yung kautusan? Kanino pala ibinigay yung kautusan? Kay Moses. Pag ibinigay ng Diyos kay Moses yung kautusan, hindi na dinagdagan pa. Nasa yung pananampalataya, nasa yung sa palatayaran natin. Hindi na, kundi ang sinasabi dito sa talatang ito, yung kautosan, ibinigay lang yan kay Moses. Pagdating kay Kristo, hindi ibinigay sa kanya yan. Bakit? Iba ang dumating sa kanya. Ang dumating sa kanya, ano? Biyaya at katotohanan ay nagsidating sa pamagitan ni Kristo. Malaking pagkakaiba uli. Di ba? Kaya kailangan kung ano yung ibinigay ng Diyos kay Moses, maliwanag naman, titigil na tayo roon
Dahil inalis ng Kristo yan, pinatitigil na tayo dyan. Bakit? May sinabi na kasi si Moses na sa propeta na patatayo ng Diyos, doon na tayo makikinig. Yan ang ebidensya, oh. Oh. Yan yung mga evidence sa Biblia, mga kapatid ko sa Panginoon. Pinatitigil na tayo doon sa inalis ng Kristo kasi nagsalita si Moses, sa kanya kayo makikinig. Oh. Eh di makikinig tayo, maniwala tayo kay Kristo na yung Ten Commandments inalis niya. Bakit? Mga batas at palatuntunan niya. Ano ba yung mga batas? Yung Ten Commandments, di ba batas yun? O, aliwanag batas na inalis ang pagkakaalit at ang mga batas na may mga palatuntunan. Kumplito. Kumplito. Inalis na yan para sa atin na nakikristo. Pero yung Ten Commandments, andyan pa rin yan. Dahil marami pa rin masasama na hindi alam yung ano, at maraming makasalanan na hindi nila alam kung saan sila nagkasala. Kaya hindi yan nawawala yung kasalanan. Hindi yan nawawala yung kautusan pala. Dahil pagkakilala kasalanan yan, sige, paano tatanggapin ng isang tao si Kristo kung hindi niya makikilala yung kasalanan niya dahil din sa kautusan. Oh. Kaya tayo na nakikristo, tayo na nag-aaring ganap, na tayo iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos kay Kristo Isos, tayo na iglesia ng Diyos, Jerusalem Church of God. Kung gano'n ang paniniwala po natin, kailangan matupad. Ten Commandments, hindi na para sa atin yan. Dahil walang kabuluhan yung pagtutubos ni Kristo sa atin sa pamagitan ng kanyang dugo at laman na sa kanyang kinamatayan. Kung dyan pa rin kayo sa pagsunod sa Ten Commandments. Wala bang nangyayari? Yung Ten Commandments, ibinigay lang kay Moses yan kapanahonan niya. Pagdating ni Kristo, hindi ibinigay ulit yan para ipagpatuloy. Iba na ang dumating sa kanya. Yung biyaya, siya na yun. Yung katotohanan, siya na yun. Wala nang iba. Kaya ba intindihin yun? Sabi pa naman ni Kristo, ako ang katotohanan at ang buhay. Ako ang daan at katotohanan at ang buhay. Sino man hindi makaparoon sa Ama kung hindi sa pamagitan ko? Sige, sunod na kayo sa Ten Commandments dahil sa Ama yan. Makaparoon ba kayo sa Ama na sinasabi ng Kristo? Pag hindi kayo dumaan kay Kristo? Hindi kayo makakarating doon. Useless yung pagsunod ng Ten Commandments. Pero kailangan ka ba na sundin mo yung Ten Commandments sa pagdumaan ka kay Kristo? Hindi mo lang kailanganin yung Ten Commandments kasi siya na yung daan. Siya na yung kaligtasan. Siya na yung buhay. Kumplito na. Ako ang daan at katotohanan at ang buhay. Ano pa ito kailangan mo? Si Kristo, para makarating kasama. Nakikita po namin sa inyo, direct kayo sa Ama. Palibasa, iniisip nyo, mas mataas ang kalagayan ng Ama kaysa anak dahil yung anak inutusan. Ganun ba yan? Ako at ang Ama ay isa. Ako at ang Ama ay isa. Ibig sabihin, ang anak at ama, iisa sila sa pagka-Diyos. Ngayon, inubat mo niya ang kanyang pagka-Diyos para magkatawang tao, makikita po natin yung gawa ng Diyos. Dahil walang makakita sa gawa ng Diyos kung hindi magkatawang tao si Kristo. Walang maniniwala sa Diyos. Kasi ang tao, maniniwala lang pag nakikita yung evidence. Nasa yung pananampalataya kung gano'n lang ang nasa isip nyo. Maniniwala lang kayo kung may mababasa. Naku po. Karamihan sa atin, naniniwala pag may ebidensya sa Biblia. Unawa lang kailangan, sapat na ebidensya na yun. Palibasa kasi, yung isang talata sa inyo, hindi nyo alam kung paano gamitin. Hindi paliwanag, hindi nyo alam eh. Totoo ba yan? Totoo. Isang talata na lang. Sabi yung isang talata, marami po namin, pwede namin gamitin yan. Maraming mararating yung isang talata sa atin. Bakit? Gumagana yung banal na spirito sa atin eh. Diba? Kayo, wala eh.
paikot, pabalik-balik, paikot-ikot, eh hindi niya naman naiintindihan eh. Pagdating na ni Kristo, wala na. Nabasa lang. Oh. Yung sinasabi nga, hindi nyo naunawaan eh. Oh, sinasabi sa Biblia, magsitigil na kayo sa pagkain, magsitigil na kayo sa paggawa, sa pagkain na papanis. Ano ba yung ginagawa nyo? Ha? Nagtuturo ng nagtuturo. Ano yung tinuturo nyo? Nasisira. Yung nasisira, ano yun? Napapanis. Eh, sinabi magsitigil na kayo sa paggawa. Ha? Doon sa pagkain na papanis, yan ang ibig sabihin, pero kayo hindi nyo naintindihan. Isang talata lang yan. Pero marami po namin pwedeng gamitin yan. Papaliwanag nila, panis lang. At saka Ah. sisira. Yung panis, sira. Yung sira, panis. Ganun lang yun. Saan sa pupunta? Sira eh. O, ano ba yung sira? Pag sa ibang term panis, ano ba yung panis? Sira. Sa'yo, ano? Oh. Sa'yo, paliwanag mo. Ay, sa atin. Sa akin, pag sinabing sira, panis na yun. Ano nga yun? Eh, di natural, 10 commandments. O, bakit? Ano patunay natin? Na yung 10 commandments nasisira, napapanis. Hindi tumatagal. Basa. Ha? Juan. Tingnan natin, sa Juan, sabi ni Cristo yan. Pagkaan tumatagal. Why? Pagkain napapanis muna para maintindihan kung ano yun. Sa Juan, nandiyan yan. Magsitigil na kayo. Nagsigawa kayo. Dahil sa pagkain na Tingnan mo. 1:6, 27. 1:6. 27. Tingnan natin, 1:6. 1:6, 27. Magsigawa kayo. Ano sabi po? Sundan ninyo. Para maniwala naman kayo kahit pamisan-misan. Pamisan-misan lang hinihingi ko sa inyo para maniwala. Hindi madalas kasi hindi nyo matanggap yun. Ngayon, ano sabi? Magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkain na papanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan na ibinigay sa inyo ng anak ng tao sapagkat siyang tinatakan ng Ama sa makatwid bagay ang Diyos. Aliwanag, ano? Pero ano yung sinabing Oh. magsitigil? Ha? Mo kasi kanina magsitigil eh. Magsitigil, doon po yung sa ano. Dito rin po yan. No? Ngayon, para maliwanagan tayo, 28, sinabi nga nila sa kanya, ano ang kinakailangan namin gawin upang aming magawa ang magawa ng Diyos? 29, sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, ito ang gawa ng Diyos, inyong sampalatayanan niya ang kanyang sinugo. Yan ang hindi napapanis. Maniwala tayo sa sinugo. Dahil yung sinugo, nandun ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ng pananampalataya sa kanya. Hindi doon sa mga napapanis. Si Kristo walang kasiraan yan. Pero yung bato, nasira yan. Paano nasira? Anong ebidensya? Ibinato ni Moses doon sa ginawang ribulto, nagkaturog-turog, di sila. Ngayon, gumawa kayo si Moses, pinagawa ng Diyos, sinulatan ng Diyos, di kasyusyo na sila. Dalawa na silang gumawa. Samantala yung una, ginawa ng Diyos sa sarili niyang ginawa ng Diyos, isinulat ng kanyang taliri sa dalawang tapos na bato, ibinato sira. Yan ang ibig sabihin. May kabuluan ba yung nasisira? Natural na sisira eh, may kabuluan ba yun? Natural wala. Hebreo. Tingnan natin. Hebreo. Kaya maganda yun, mag-aaralan po tayo para magkakaano po tayo, mga kapatid ko. Nandito tayo sa pag-aaral. Kaya open po sa inyo. Kung ano yung nalalaman nyo, sige, tingnan natin. Hebreo, kapitulo 7. Hindi natutubos ng mga bagay lang na nasisira. Every day. Saan yun? Result mo, Sister Lily. Kalimutan na. Sabi, Unang Pedro 1:18. unang Pedro ba? Kaya natin. Uno Pedro. Kaya nga dito, kahit membro, open kung may nalalaman.
Kaya nga mag-aralan eh. Tingnan natin ang Pedro. Ito na, 18 hanggang 19. 18 at 19, anong sabi? Ha? Na inyong nalalaman kayo tinubos hindi ng mga bagay na nasisira ng pilak o ginto mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. 19, kundi ng mahalagang dugo gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis sa makapit bagay ang dugo ni Kristo. Ayan, kaliwanag. Yan po yung mga bagay na hindi na nasisira. Ibig sabihin, yung mga salita ni Kristo na ating pong sinasampalatayanan, magpatuloy po tayo dahil yan yung gawa, yung pagkain na hindi napapanis. Yan yung sinasabi, pagkain na kung saan tumatagal. Yung mga salita ni Kristo, yung sinasabing pagkain dyan, yung salita doon sa sinasabi sa Juan na kung saan magsitigil na tayo dahil yun ay napapanis, ito yung mga gawa ng Diyos na binigay kay Moses. Nasisira po yan. Tulad ng 10 Commandments. Tulad ng Ten Commandments. Pagkatapos, pagbaba ni Moses doon sa bundok ng Sinai, nakita niya yung mga iniwanan niya doon. Gumawa ng mga laruan ng inanyuan, kanya-kanya kaligayahan. Nagalit si Moses. Bakit nagalit si Moses? Yung protosan kasi ang dala niya, gumagawa ng galit. Binato, turo, sira. Pag sira, anong ibang term ng sira? Panis. Tapos yung pa ituturo mo? Yan pa ituturo ng mga namumuno? Hindi na! Kailangan ituro natin kagad si Kristo dahil yung salita niya, nandyan ang buhay na walang hanggan. Yan po yung pagkain tumatagal. Ibig sabihin pagkain tumatagal, hindi nasisira. Yan tayo gumawa ngayon. Kaya nga, pinaliwanag, may nagtanong eh. Ano ba ang gawa ng Diyos upang aming magawa? Yung nagtanong, buti pa yun, nagtatanong eh. Anong sagot? Anong sagot ni Kristo doon? At ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan. Yan kanyang sinugo. Sino yung sinugo na tinutukoy? Siya, si Kristo. Doon tayo makinig. Yung mga itinuturo ng Kristo, yan din ang ituturo natin. Ibig sabihin, yung nagpapakain, tungkol sa salita ng ating Panginoon Kristo, yun ang ipapakain natin sa mga tupa. Yung salita ni Kristo, yun ang ating ipakain kasi. Yung pagkain na tumatagal na yan, yan yung mga may kapangakuan sa mga nagsisampalataya kay Kristo. Yan ang pagkain tumatagal. Hindi yung pagkain material, pagkain espiritual. Ang ibig sabihin. Diba? Yung sabi nga ni Kristo, hindi ang bawat lumalabas sa sabi ni Kristo, tungkol sa niya, hindi ang bawat hindi bawat pagkasabi sa ano? Kaya natin yung sa Nagsasabi sa akin. hindi, yung sinabi ni Kristo kay Diablo nung siya tukswit. Sapagkat sinabi ng aking Ama, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, hindi yan literal na pagkain. Ibig sabihin, yan yung salita ng Diyos. Ay kaya, sinalita ng Diyos yung commandments eh. Baka yun ang sasabihin, unahan ko na sila. Gawa ng mga kamay. Ginawa ng Diyos naman ng Ten Commandments eh. Ngayon, sino ba tayo na maging tutol? Mayroon ba tayong karapatan doon sa ginawa niya na pwede niyong baguhin? Sino ka? Mayroon pong gawa ng Diyos na kanyang binago. Wala tayong karapatan yung babaguhin niya man yan. Hindi na kailangan questionin. Sino ba tayo? Ano ngayon? Pwede ba niya yung gawa ng Diyos, hindi pa ba pwede na ito'y kanyang baguhin? Mayroon siyang karapatan na baguhin, gaya po halimbawa, nandun tayo sa Ten Commandments, nandun tayo sa pasimang aral. Ano ba dumating ngayon at paano tayo binago? Hindi niya alam kung paano tayo binago? Binigay ang kanyang buktong na. Nung tayo po'y binigay, nung tayo po'y binago ng Panginoon sa magitan ng panampalataya natin kay Kristo na sinugo sa atin, kailangan maging bago na rin aral natin.
Sino gumawa nun? Kailangan maging bago tayo, maging araw natin bago. Oh. Ano po ba? Hindi ba Diyos ang gumawa nun? Oh. Eh ngayon, ang Ten Commandments, ginawa din ng Diyos. Eh bakit na binago? Eh sino tayo? Kasi may kanya-kanyang panahon yan. Intindihin po natin Ecclesiastes. Ecclesiastes o skill? Ano Ecclesiastes? May panahon sa bawat panukala sa kung ng langit. Yan ang dahilan. Kaya may kanya-kanyang panahon. Gaya ng panahon ng kapanganakan. O, panahon ng kamatayan. O. Di ba? Panahon ng pagtatahimik at panahon ng pagsasalita. O, di ba nababago? Sino tayo para tutol sa Diyos? Malibasa kasi yung mga tutol kayo sa Diyos eh. Sa Diyos eh. Huwag na tayo tumutol sa Diyos. Plano niya yan. Na dapat ganyan ang mangyari sa atin na sumasampalataya kay Kristo. Doon na natin hanapin yung bagay na pinatitigil na tayo. Doon na tayo kung saan magpatuloy sa may kasagdalan. Dahil sabi nga naman, maliwanag, ang kautosan walang anumang pinasasakdal. Bakit magpatuloy tayo doon sa may kasagdalan? Sino yun? Di si Kristo, ang laki. Susunod ka sa Ten Commandments, walang pinasasakdal. Susunod kay Kristo, nandun ang kasagdalan. O saan kayo? Tayo, nagano ko sa inyo, saan kayo dapat? Doon sa walang kasagdalan o may kasagdalan? Remember, yung Ten Commandments, walang kasagdalan dyan. Nasa ano po yan, Hebrews 7. Hebrews 7, basahin niyo, andyan, sa is. Tapos naktaw kayo di subso hanggang di sinubi. Kautosan ang binabanggit, hindi paghahandog. Huwag yung baguhin yung salita ng Panginoon. Pinalalabas ng Panginoon kasi, pinalalabas ng Panginoon na yung mga salita niya kasi lugalingan eh. Ang liwaliwanag ko. Yung kautosan walang anumang pinasasakdal. Tapos sasabihin nyo, paghahandog yan. Talahin mo yan, hindi nyo alam, malaking kasalanan yan. Kautosan na binabanggit, pagdating sa inyo, paliwanag, paghahandog. Sige, magkakaroon kayo mabuti. Kung sino po ba talaga kinakalaban nyo dyan? Hindi kami ang kinakalaban nyo dyan. Diyos ang kinakalaban nyo, hindi kayo naniniwala. Dahil nababasa na nga eh. Kayo, hanggat may mababasa, doon kayo naniniwala. Pag walang nababasa, hindi kayo naniniwala. Bakit hindi kayo maniwala? Nababasa naman. Di ba, Sister Len? Dapat, saan nababasa yan? Kung walang mabasa, sabihin, wala nang mabasa. Ito nababasa, hindi nyo pa paniwalaan. Ano ba talaga kayo? Hapay-hapay. Nababasa na nga, hindi nyo pa pinaniwalaan. Lalo pa kaya kung walang mabasa. Diyan kayo bilib eh. Diyan kayo bilib pag may mabasa. Ayun to, bakit di kayo bumilib dito? Nababasa naman. O baka iba rin yung Bible nyo. Hindi ganito na pagkasabi. Tingnan natin sinasabi sa Hebreo 7. Baka iba yung mga Bible na inahawakan ninyo ngayon. Baka nagpalit na kayo dahil booking na yung mga itinuturo nyo. Kaya nagpalit na kayo para mapalusot. Anong sabi sa 7 na maliwanag po dito na nababasa? Ito, pinag-aanapan mo kami kung siya mabasa. Ito, mababasa to. Anong sabi? Hebreo Kapitulo 7, 12 muna. Sapagkat ang palitan ang pagkasaserdote ay kinakailangan palitan naman ang kautosan. Ngayon, sinong saserdote na ipinalit doon sa mga saserdote na napalitan? Siguro alam niyo yan. Sasabihin niyo si Kristo, very good. Sabihin niyo si Kristo, very good. Ngayon, bakit hindi naintindihan? Hindi kayo very good doon. Bakit hindi nyo naintindihan eh? Naintindihan nyo lang yung pumalit na saserdote si Kristo. Very good, tama. Pero pagdating sa pagdating doon sa paniniwala, alayo. Maliwanag na sinasabi, napalitan ng mga saserdote, mayroon siyang ipinalit. Maging yung kautosan sa palitan din. Ayan, sapagkat ang palitan ng pagkasaserdote, ito yung mga saserdote na una na sumusunod sa kautosan. Ay kinakailangan palitan naman ang kautosan. Di kumpleto. Napalitan na sa saserdote, napalitan ang kautosan. Anong kautosan? Hindi natural yung inalis ni Kristo, kaya ang inalis
kautusan na ni Kristo ang pera. Pero kung meron tayong kautusan susundin, kautusan ni Kristo dahil iba yun sa kautusan ng Diyos ibinigay kay Moses, ang laking pagkakaiba. Yan yung mga kautusan ibinigay kay Moses na may kasiraan. Kaya nga napalitan sila eh. Pati yung kautusan napalitan eh. Bakit? May kasiraan eh. Kaya ang ipinalit, ngayon, na saserdote, na ang kanyang pagkasaserdote ay may sumpa, na ang sumpa ay saserdote magpakailanman, si Kristo yun, pag sinabi mo pakailanman, walang hanggan. Siya yung pinalit. Kaya pinalitan niya rin ang kautusan. Ano yung pinalit? Natural, ang kautusan ni Kristo. Dami niya. Ang dami yan. Tanong ko sa inyo, yung sinasabi, pag sinampal lang kanan ng mukha mo, bigyan mong kaliwa, utos hindi. Hindi pwede yan, utos yan. Baka di nyo alam. Kay Kristo yan. Hindi nakikita. Ngayon, mga kapatid ko, nagtatay tayo sa 18. Sapagkat napapawi ang unang utos dahil sa kanyang kahinaan at walang kapakinabangan. Ngayon, si 19, sapagkat ang kautosan ay walang anumang pinasasaktan. Yan yung sinasabi natin kanina. Na yung kautosan walang anumang pinasasaktan, kaya magsitigil na kayo doon sa kautosan na yan at magpatuloy kayo sa kasakdalan na yung kasakdalan na kay Kristo ay siyang ipinalit bilang isang saserdote. Dahil may kautosan ay pinalit din. At may kautosan ay pinalit, yan yung kautosan ni Kristo, hindi na kautosan ni Moses. Liwanag na? Di ba? Walang anumang pinasasaktan at may pagpasok sa isang pag-asang lalong magaling. Yon ang hanapin ninyo. Yung isang pag-asang lalong magaling. Hanapin niyo yun. Si Kristo po yun. Siya yung sinasabi na kung saan, at may pagpasok ng isang pag-asang lalong magaling. Nasa pamamagitan nito ay magsisilapit tayo sa Diyos. At si Kristo, ito pa din sinabi ni Kristo, ako ang daan at ang katulan ng buhay. Sino man ay di makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Makakaparoon ba tayo sa Ama? Makakalapit ba tayo sa Diyos? Ngayon, kung hindi tayo kung saan susunod kay Kristo, na kung saan nandun ang kanyang kasaksalan, nandun ang ating kasaksalan sa pagsunod kay Kristo, kung hindi tayo susunod, doon sa kasaksalan na tinutukoy dito, na kasaksalan si Kristo, hindi tayo makakalapit sa Diyos. Hindi sa pamagitan ng kautosan na sinusunod ng tao, na pag sinod mo, saksal ka na. Wala nang pinasasaksal ang kautosan. No? Mga kapatid ko sa Panginoon? Balik talaga, mga kapatid ko sa Panginoon, iirin pa. Ang dami kasi ito. Balik talaga, Roma 5:8. Balik talata. Kalain niyo yan? Kaya namin magdamag dito kung magsalita. Kayo 15 minutes, wala pang malinaw na paliwanag. Walang naintindihan. Ngayon, dako tayo sa ulit talata. Roma 5:8. Ano sinabi? Nakakata ko, nagugutom na yung tiyan. Pero, ako bilang nagsasalita, parang hindi ko naramdaman kasi ang sarap magsalita kaya. Ang sarap magsalita, pero ang sarap din yung pagkain. Gutom pero busog. Ngayon, tingnan natin ang Roma 5:8. Ano sabi? Dapat ipinagtatagupilin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ayan. Mayroong ipinagtatagubilin sa atin ng Diyos. Sino? Sino yung pinagtatagubilin ng Diyos sa atin? Si Kristo. Na namatay dahil sa atin. Yan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya nga ang Diyos ay pag-ibig. Siyempre, natural, pag nagsasalita ka ng salita ng Diyos, at ang salita mo ay ang pag-ibig, na ang pag-ibig ay ang Diyos, maging ang Panginoon sa Kristo, nagturo ng pag-ibig sa isa't isa, gagawa ka pa ba ng masama? Nasaan ang pag-ibig mo? Pag-ibig ay hindi. Baka pag-ibig sa salapi. Alam niyo, paano yung pag-ibig sa salapi?
Ha? Ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng kasamaan. Tandaan niyo yan. Huwag doon po sa bagay, huwag doon po sa material, lalo na sa salapi. Ha? Huwag doon. Huwag doon yung attention natin, huwag yung pag-ibig natin doon. Material na bagay lang yan, nabubulong yan. At tangkilikin po natin yung spiritual na bagay. Yan ang tangkilikin po natin. Ha? Yung ipinagtatagubilin sa atin na si Kristo. Nang tayo pa makasalanan pa, namatay siya dahil sa atin. Hello? Kapatid, Igsuon. Igsuon, dahil ng mga kabisayaan. Hello, kumusta kayo? Brother Gulliver, ingat-ingat sa pagtuturo. Marami kang itadamay. May bagyo doon. Ayun. Di man lang kayo makalata na kung bakit gano'n na gano'n lagi ang nangyayari. Pero siguro, plano ng Panginoon para magbago kayo. Magising. Para magising kayo. Kasi lahat yun ang nagmumula sa Diyos yun. Lahat yung mga bagay na dumarating, yung mga sakuna na yan, sa Diyos nagkagaling yan. Para kayo matauhan, manginig sa takot, at ngayon tumawag kayo sa Panginoon. Eh ngayon, tawag ka na sa Panginoon, nakala mo, ligtas ka na, hindi ka naman sumusunod sa kalooban niya. Sige nga. Dito sa talap. Pero ibig sabihin, kahit sumusunod ka sa kalooban ng Panginoon, pag dumating yan sa salot, ano, takot natin, mamatay tayo pag inabang sa Diyos. Kasi talagang tayo, bilang tao, bilang laman, ay kailangan talaga mapalitan yung laman natin. Ngayon, pag napalitan laman natin, patay tayo, hindi. Ha? Nasubukan natin na matay, hindi. Pag napalitan yung laman natin, natural. Mamamatay ka muna para magkaroon ng katuparan yung laman natin. Ha? Galing yan sa lupa. Kaya iba yung laman po natin ngayon. Yung laman natin ngayon, kahit ikaw reliyosong tao, kahit ikaw may pananampalataya sa tunay na pananampalataya kay Kristo, masisira ka rin dahil katawan ka pa rin. Pero alalahanin mo, pag nandyan na yung buhay na walang hanggan, yung pagkabuhay na mabuli, mapapalitan ka ng kasirahan. Mapapalitan ka ngayon ng laman na walang kasirahan. Yun lang po ang hinahanap natin. Kasi lahat ng bagay dito, may hangganan. Ha? Pero yung mga pinapangarap po sa atin ni Kristo, walang katapusan po yan, walang hangganan yan. Pero mo, pagdating ng bagong langit, bagong lupa, kung magtatagumpay tayo, magtuturo pa tayo. Magtuturo pa tayo, gagawin tayo sa sacerdote ni Kristo, kasama niya, magtuturo sa mga 1,000 taon. Sino tuturuan natin? Di yung wala sa pananampalataya. Pananampalataya tuturo natin doon. Kasi, paano sila magsampalataya? Walang tagapangaral. Paano sila magsampalataya? Hindi naman sila, paano sila mangangaral? Hindi naman sila mga sugo. Akala niya, pag nangangaral na kayo sa salita ng Diyos, sugo na kayo? Ha? Mayroon pong sinalita na pagkakilanlan na sugo ng Diyos ang isang mangangaral. Ang sugo ng Diyos, ito po yung nagsasalita ng salita ng Diyos. Pag nagsasalita ang salita ng Diyos, walang pinipili po yan. Dapat lahat salitain mo dahil alam mo mabuti at masama. Pag masama, salitain mo para hindi gagawin ng masama. Pero mabuti, salitain mo para gagawin ng isang tao mabuti. Parehas yan, wala kang pipiling dapat yan. Hindi mo malalaman ng masama, ha? Kung walang, kautosan. Kaya tinuturo namin na yung kautosan, yung pagsunod ng isang tao dyan, hindi yan magiging kaligtasan. Dahil ang makikilala mo, puro masama dyan. Natural, pag kilala mo masama, hindi yung mabuti, maliligtas ka ba? Natural, hindi. So yan po mga kapatid ko sa Panginoon. Ang ibig po namin inyong maunawaan. Higit sa lahat, yung ipinapanalangin namin sa Panginoon na sana sa tatlo na tinatawag na Pangulo ay mayroong isa na tatawagin ng Panginoon para magpatunay gaya ng pinapatunayan namin na salita ayon po sa Biblia sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Kaya nga po, no? Siguro, may sapantahan po namin, may sapantahan po namin kung sino kaya sa tatlo ang uugutin ng Panginoon para siya po yung katuparan na ilalagay niya yung isang ulo o isang mangangaral na ayon sa ikatitibay
ni Kristo. No, ayon sa katitibay ng katawan ni Kristo. Meron yan kasi, nagsabi ng Panginoon, mayroon akong ilalagay sa iglesia, loob ng iglesia, na mabuting pastor. Ha? Mabuting pastor ang tinutukoy, ilalagay niya dito sa loob ng iglesia para sa katitibay ng katawan ni Kristo. Yan ang inaasahan po namin sa Panginoon. At sana, magkaroon po ng katuparan at inaasahan po namin yan. Subalit, ang sabi po sa Biblia, ang sumasampalataya, huwag magmadali. Kasi, mali natin, yung mga pangulo na pinili-pili po natin o pinipili-pili ng tao, baka mamaya mayroong isa dyan. Kaya nga po, nakikita naman po natin kung saan mayroon talagang mababa ang loob dyan sa tatlo. Pero mayroon din dyan nagmamataas. Kaya, ipasa-Diyos na lang po natin kung sino po yun. Kasi, hindi natin masasabi na yung alam natin na mabagsik, baka yung pampilihin kayo si Pablo nga nung siya pa ay Saulo, mabagsik yan Pero hindi natin nakalain, yun ang tinawag ng Panginoon na maging apostol sa mga intil. Baka, hindi natin alam doon sa tatlo, pero maasa tayo na sa tatlo na yan. Mayroon pa rin dyan ang iibuhin ng Panginoon kanyang puso para maunawaan po tayo. So, hanggang dito naman po mga kapatid ko sa Panginoon at muli, happy Sabbath po sa lahat, lalo-lalo po sa mga nanonood, mga nakinig, at sa mga makakapanood pa pagdating ng mga ibang araw pag nagbukas ng city nila at mapanood ninyo. Ngayon pa lang, ipapabot namin sa inyo na happy Sabbath po sa lahat. Amen.